Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang babaeng umibig at nagkaroon ng kaibigan. At ang pagkakaibigan at pag-iibigan na ito ay magiging mitya pala ng kanilang mga buhay. Ang unang babae sa ating kwento ay kinilalang si Joshi Putri Kayani o mas kilala bilang Josie, 23 years old. Siya ay taga-Indonesia. Bata pa lamang si Josie na tumira na siya sa kanyang lola. Dahil ang kanyang nanay ay kailangang magtrabaho sa Malaysia bilang domestic helper. Ang kanyang tatay naman ay nagtrabaho sa ibang parte ng Indonesia. Nagtapos sa isang vocational school si Josie kung saan siya nag-aaral ng aviation training. At pagkatapos mag-aral, tumira na si Josie sa poder ng kanyang tatay sa Jakarta. At dahil sa angking talino ng dalaga, natanggap siya bilang scholar sa Japan sa ilalim ng isang Japanese language school. Ito nga ay para makapag-aral siya ng kolehiyo. April 2023 nang umalis si Josie papuntang Japan. At pagdating sa Japan, tumira siya sa isang dormitoryo na tinatawag na Nihongo Gokunya. At habang nasa isang event ng school, nakilala si Josie ng isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Keiichiro Kajimura, 40 years old. Si Keiichiro ay isang Hapon. Naging mabuti magkaibigan sina Josie at Keiichiro. Madalas silang magkita tuwing pagkatapos ng klase ng dalaga. Nakwento naman ni Josie sa kanyang pinsan ang tungkol sa ugnayan nila na Keiichiro. Pero idiniin ni Josie na wala siyang relasyon sa lalaki at talagang close lamang sila. Nakwento din niya sa kanyang pinsan na may malubhang sakit na ang Hapon. At ayon nga sa doktor, 6 na buwan na lamang ang itatagal ng lalaki dahil sa kanyang sakit. At si Keiichiro mismo ang nagsabi ng bagay na iyon kay Josie. Nagulat naman si Josie nang narinig iyon mula kay Keiichiro. Nalungkot at naawa ang dalaga para sa lalaki. Nakiusap si Keiichiro kay Josie na samahan siya sa kanyang mga natitirang oras sa mundo. Sinabi pa ng lalaki na bilang kapalit ay ipamamana niya kay Josie ang lahat ng kanyang pera at mga ari-arian. Pumayag naman si Josie sa kagustuhan na ito ni Keiichiro. Pero sinabi ng dalaga, nasasamahan niya lamang si Keiichiro dahil siya ay naaawa at hindi dahil may matatanggap siyang kapalit. At dito na nga nagsimula ang mas malalim na ugnayan ni na Josie at Keiichiro. Wala mang relasyon ang dalawa pero makikita sa kanilang mga picture na ipinapost ni Keiichiro na sila ay close na close. At palagi nga silang namamasyal kung saan-saan. Nakita ng mga kaibigan at kamag-anak ni Josie sa Indonesia ang mga picture na ito. Lahat sila ay inakala nga na boyfriend ni Josie si Keiichiro at sinabi nga nila na maswerte ang dalaga dahil nakilala niya si Keiichiro. Sa mga post ng lalaki, sinasabi niya na malaki ang pasasalamat niya kay Josie dahil sa pagiging mabuting kaibigan nito. At sa pagdaan nga ng mga panahon, mas madalas na ang pagkikita ng dalawa. Kaya hindi nagtagal, tuluyan nang nahulog ang loob ni Keiichiro kay Josie. Kaya naman isang araw habang sila ay namamasyal, inalok ni Keiichiro si Josie ng kasal. Pero agad naman tumutol si Josie sa kagustuhan ni Keiichiro. Sinabi niya sa lalaki na ang pakay niya sa Japan ay makapagtapos ng pag-aaral at hindi para maghanap ng mapapangasawa. Lalo na at kakikilala pa lamang niya kay Keiichiro. Kaya naman mula noon nagbago na ang pakikitungo ng dalaga sa lalaki at hindi na siya komportable pang kasama ito. Subalit, hindi tumigil si Keiichiro sa pagsuyo kay Josie. Sinabi ni Keiichiro kay Josie ang tungkol sa kanyang pagmamahal sa dalaga. Pero kahit na ganon, hindi pa din pumayag si Josie sa kasal. Makalipas ang ilang araw, niyaya na ni Keiichiro si Josie na sila ay magbakasyon sa ibang lugar, lalo na at bakasyon naman sa eskwelahan ng dalaga. Ngunit hindi pumayag si Josie at mula noon hindi na siya nakipagkita pa kay Keiichiro. Sa isip ng dalaga, mayroong ibang intensyon sa kanya si Keiichiro. Natatakot si Josie na malasing si Keiichiro at may gawin sa kanyang hindi kaaya-aya. At ang pagtanggi nga ni Josie ay labis namang ikinagalit ni Keiichiro. Hindi matanggap ng Hapon na tumanggi sa kanya si Josie. Mula noon, tinakot na ni Keiichiro si Josie sa mga text at tawag. Sa mga chat, sinasabi ng lalaki na maaaring may mangyaring masama kay Josie sa mga sumunod na araw. At tila nga pagbabanta ito sa buhay ng dalaga. Maging ang teacher ng dalaga ay tinatakot na rin ni Keiichiro.
Sa text nga mula sa unknown number, sinabi ng sender sa teacher ang mga katagang, "Nagkasala ang estudyante mo mula Indonesia. Ipapadeport ko siya." Labis namang natakot si Josie sa mga banta ni Keiichiro sa kanya. Miski nga ang mga classmate at kaibigan ng dalaga ay tinatakot na rin ng lalaki. At dahil nga sa mga nangyari, pumayag na si Josie na muling makipagkita kay Keiichiro. August 7, 2023, nagpaalam ang dalaga sa kanyang mga dormmate. Sinabi ni Josie na aalis lamang siya para magbakasyon at manood ng fireworks. Tinanong naman si Josie ng kanyang dormmate kung sino ang kanyang kasama. Sumagot lamang ang dalaga at sinabing, "Isang lalaki ang kasama ko, isang Japanese na matagal ko nang kakilala." Nasa isip naman ng mga dormmate ng dalaga na dahil bakasyon noon, gusto lamang nitong mag-relax mula sa stress sa pag-aaral. Lalo na at bakasyon naman ng mga panahon na iyon. At dahil nga summer sa Japan, nagkalat ang mga festival sa buong bansa. Kinabukasan, nag-chat pa si Josie sa kanyang mga dormmate at nag-send pa ng picture kung saan sila nagpunta ni Keiichiro. Sa pangalawang araw naman ay ganun din. Nag-chat si Josie sa kanyang mga kasama sa bahay at nag-send ng picture ulit kasama ang lalaki. Subalit pagdating ng August 10, 2023, wala nang paramdam si Josie kahit kanino. Nung una, hindi ito pinansin ng kanyang mga dormmate. Subalit umabot na ang ilang araw, hindi pa din makontak ang dalaga ng kahit na sino. Ilang beses na siyang tinawagan ng kanyang mga kaklase, kaibigan at dormmate pero ni isang beses ay hindi nag-reply si Josie. August 17, 2023, nang nakatanggap ng text ang mga kaibigan ng dalaga mula sa kanya. Ayon sa text, "Hello, huwag kayong mag-alala sa akin. Okay ako at ang kasama kong Japanese na lalaki ay si Keiichiro." At nang nabasa nga ito ng mga kaibigan ni Josie, napawi ang kanilang pag-aalala sa dalaga. Nag-reply naman ang mga kaibigan ni Josie sa kanyang text pero wala nang naging reply si Josie. Kaya naman muling nabahala ang mga kaibigan ng dalaga para sa kanilang kaibigan. August 21, 2023, 2 linggo mula nang umalis si Josie at dahil na rin sa takot ng kanyang mga kaibigan na baka may nangyari ng masama sa kanya, nag-report na sila sa mga pulis. Subalit, ang nakakalungkot, hindi umaksyon ang mga pulis sa kaso ng pagkawala ni Josie. Ayon sa mga pulis, walang indikasyon na nasa panganib ang dalaga. Wala naman din daw nanghihingi ng ransom para masabi na kinidnap ito. Idiniin nila na si Josie mismo ang nagsabi na nasa maayos siyang kalagayan ayon nga sa kanyang huling text sa kanyang mga kaibigan. Dahil doon, napilitan ang mga kaibigan ni Josie na umalis sa police station. Subalit hindi pa din napanatag ang kanilang mga loob. Kaya naman nag-post na sila sa social media para mangingi ng tulong tungkol sa pagkawala ni Josie. Maraming reaksyon at engagement ang post, subalit walang makapagbigay ng impormasyon kung nasaan na ang dalaga. Lumipas pa ang ilang araw ay hindi pa rin umuwi si Josie. Hanggang sa isang kaibigan ng dalaga ang may naalala. Natatandaan niya na sinabi ni Josie sa kanya na ang pangalan ng lalaki na kanyang kasama ay Keiichiro. Agad na hinanap ng mga kaibigan ni Josie ang impormasyon tungkol sa lalaki. Nakita nila ang impormasyon ni Keiichiro sa kanyang Facebook account. At nakita nga rin nila ang napakaraming litrato ni Josie kasama ang lalaki. Inakala nga nila na boyfriend ni Josie si Keiichiro. At isa nga sa mga kaibigan ni Josie ay chinat ang lalaki at tinanong kung nasaan na ang dalaga. Subalit sumagot si Keiichiro na hindi niya alam kung nasaan ito dahil hindi na nga sila magkasama pa ni Josie. Hindi naman kumbinsido ang mga kaibigan ni Josie sa sagot ng lalaki. Kaya naman nag-imbestiga sila kung sino ba talaga si Keiichiro at ano ang kaugnayan niya kay Josie. Hanggang sa napag-alaman niya nila na si Keiichiro ay may mahabang criminal record sa Japan. Natakot ang mga babae nang nabasa nila iyon at nag-alala para kay Josie. Dito na nga sila nagdesisyon na magsumbong sa pamunuan ng kanilang dorm, sa kanilang eskwelahan at sa Indonesian Embassy. Agad namang kumilos ang mga opisyal ng embassy at nakipag-ugnayan sa mga pulis sa Japan. Inutusan nila ang mga pulis na puntahan ang isang apartment na pinaniniwala ang pagmamay-ari ni Keiichiro. At August 22, 2023, nang puwersang pinasok ng mga pulis ang apartment ni Keiichiro na nakakandado. At pagpasok nga nila sa loob, umugad sa kanila ang masangsang na amoy.
At paglinga-linga nila sa loob ng apartment, nakita nila ang labi ng isang babae. Ang labi nga ay hindi na kaaya-aya ang itsura at may indikasyon na napakatagal na nitong walang buhay. At ito nga ay walang iba kundi si Josie. Agad namang dinala ang labi ni Josie sa ospital para sumailalim sa autopsy. At nagulat ang mga pulis nang nalaman nila na walang kahit anong sugat si Josie at walang indikasyon na siya ay sinaktan. Tila ba, sinabi nga sa autopsy report na si Josie ay binawian ng buhay dahil sa natural cause. Ayon kasi sa autopsy, mababasa ang mga katagang cause of death, inconclusive. Sunod ay binaling ng mga pulis ang kanilang atensyon sa paghahanap kay Kechiru na siyang pinaniniwala ang huling kasama ng biktima. At August 24, 2023, makalipas ang 2 araw nang nadiskubri ang labi ni Josie, naaresto ng mga pulis si Kechiru sa isang istasyon ng tren. Dito na napag-alaman ng mga pulis na isang araw bago maaresto ang lalaki, nakapag-post pa siya sa kanyang Facebook account. Sa post, tila ba namamaalam na si Kechiru kay Josie at naglagay ng kanilang mga larawan. Sinabi pa ni Kechiru sa kanyang post na iyon na raw ang kanyang huling post kasama si Josie na tinatawag niyang may precious girl. Bukod doon, nagpasalamat din si Kechiru sa kanyang kapatid at pamilya. Sa huli, sinabi pa ni Kechiru na gusto niyang mabuhay kasama si Josie nang walang hanggan. Para sa mga pulis, mabuti na lamang at nahuli na nila si Kechiru bago pa man ito may magawang masama sa kanyang sarili o sa ibang tao. Dinala siya sa police station para sumailalim sa interogasyon. Tinanong siya ng mga pulis kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ni Josie at itinanggi ito ng lalaki. Sinabi niya na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng dalaga at wala siyang idea paano napunta ang labi nito sa kanyang apartment. Pagsisinungaling ni Kechiru, nagkaroon sila ng relasyon ni Josie at mahal na mahal nila ang isa't isa. Mas lalo ngang naghinala ang mga pulis kay Kechiru dahil sa mga sagot ng lalaki. Hindi naman maisip ng mga pulis kung paano ba talaga namatay si Josie at kung bakit sinasabi ng suspect na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ng dalaga. Naisip nila na baka inabandona at kinandado ni Kechiru si Josie sa loob ng apartment hanggang sa tuluyan na lamang itong bawian ng buhay. Subalit sumagot ang isang pulis at sinabing hindi siya naniniwala sa acting ni Kechiru. Para daw sa kanya, hindi nagtutugma ang salaysay ng lalaki sa mga ebidensya sa loob ng bahay. Naniniwala ang mga pulis na umaarte lamang si Kechiru na siya ay inosente para hindi paghinalaan ng mga pulis. Ayon din sa pulis na ito, ang apartment ng lalaki ay sangkot sa krimen kaya imposibleng may ibang taong pwedeng akusahan. Sunod na ginawa ng mga pulis ay naganap sila ng impormasyon tungkol kay Kechiru. Sa kanila nga ang pag-iimbestiga, nalaman nila na nangako si Kechiru kay Josie na pamamanahan ng mga ari-arian. At ito nga ay hindi totoo. Dahil wala namang trabaho at walang kahit anong asset ang lalaki. Ibig sabihin lamang nito, gumawa si Kechiru ng kwento kay Josie para samahan siya ng dalaga. Taong 2017, nasangkot na din si Kechiru sa isang krimen at napatay niya ang isang babae. At ito din ay kanyang girlfriend. Subalit dahil napatunayan sa korte na si Kechiru ay may sakit sa pag-iisip, agad din siyang napalaya. Pero wala namang nakuhang ebidensya ang mga pulis na nagsasabing may malalang sakit si Kechiru at 6 na buwan na lamang ang kanyang buhay. Tulad nga ng sinabi niya kay Josie. Pero napag-alaman nila na si Kechiru ay na-confine na sa isang mental hospital dahil sa kanyang sakit sa pag-iisip. October 2023 nang nauwi na ang labi ni Josie sa Indonesia. Nanindigan ang mga pulis sa Japan na lulutasin nila ang kaso at pagbabayarin nila kung sino ba talaga ang pumatay kay Josie. Sa ngayon ay nakakulong pa din si Kechiru at patuloy pa din ang investigasyon sa pagkamatay ni Josie. Hamon sa mga pulis ng Japan kung paano mapapatunayan si Kechiru ang pumatay kay Josie sa kabila ng resulta ng autopsy report na ang kanyang dahilan ng pagkamatay ay inconclusive o hindi tiyak ang dahilan. Umaasa naman ang mga kapamilya at kaibigan ni Josie na makakamit ng dalaga ang hustisya para sa kanya kahit na dayuhan lamang siya sa bansa kung saan siya nasawi. Ang pangalawang babae sa ating kwento ay kinilalang si Emmy Listayani, 26 years old. Si Emmy ay nagmula sa Indonesia din. Nag-iisa siyang anak ng kanyang mga magulang.
Tahimik, malihim pero mahilig sa adventure. Ganyan ilarawan si Emmy ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Hindi ugali ni Emmy na magsabi ng kanyang problema o kahit simpleng kwento lamang sa kanyang mga kaibigan. At sa pagdaan nga ng panahon, naging sakitin si Emmy. Dahil dito, lumaki ang dalaga na health conscious. At matapos mag-aral, naging isang fitness instructor si Emmy. Ang kanyang trabaho ay naging content niya din sa kanyang vlog. Sa vlog ni Emmy, tinuturuan niya ang kanyang manonood ng iba't ibang exercise para magkaroon ng isang healthy na katawan. Bukod sa pagiging vlogger, naging isang TikToker na din si Emmy. Madalas namang i-post ni Emmy sa kanyang TikTok account ang tungkol sa kanyang mga adventure tulad ng mountain climbing at hiking. Nagtatrabaho din si Emmy sa isang catering company at mahilig siya sa mga pusa. Kapag nakakakita si Emmy ng pusa sa daan, naghanap siya ng mabibilhang pagkain para ibigay sa pusa. Minsan pa nga sa sobrang awa ng dalaga sa mga pusa, inaampon niya ang ilan sa mga ito. Nakilala si Emmy bilang relihiyoso, ugali ng dalaga na mag-iwan ng isang papel sa kanyang Quran. Ang papel ay naglalaman ng mga panalangin at hiling niya para sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal, nagkaroon ng kasintahan si Emmy at nakatakda na siyang ikasal ng December 2020. Ang lalaki ay nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang university. Napakasaya nga ng pamilya ni Emmy para sa kanya. Bukod sa may matagumpay na siyang karir, siya ay ikakasal na sa taong kanyang pinakamamahal. Subalit hindi na iyon mangyayari pa. Dahil November 13, 2020, may natagpo ang isang labi ng babae sa tabi ng kalsada. At ang babae nga na ito ay walang iba kundi si Emmy. November 12, 2020, nagpaalam si Emmy sa kanyang nanay na siya ay aalis mula sa trabaho. Sumakay si Emmy sa kanyang red na motor at iyon ang kanyang last day sa trabaho dahil magpo-focus na siya sa pag-aayos ng kanyang kasal. Masaya at buo ang suporta ng mga katrabaho ni Emmy sa kanya. At bandang alas 7 ng gabi, nag-text si Emmy sa kanyang nanay at sinabing malilit siya ng uwi at may aasikasuhin pa. Hindi naman nag-alala ang nanay ni Emmy dahil akala niya kasama ni Emmy ang kanyang fiancé. November 13, 2020 ng umaga, natanggap ng nanay ni Emmy ang isang text mula sa kanyang anak. Ayon sa text, "Inay, umalis na ako papuntang trabaho." Hindi naman maintindihan ng nanay ni Emmy bakit magte-text ng ganun ang kanyang anak. Dahil alam niya ay nag-resign na nga ito sa trabaho. Samantala, ang milk vendor na si Edul ay binabaybay ang halam prumaka nang nakita niya sa gilid ng kalsada ang isang pakete ng sigarilyo. Inakala niya na may laman pa ang pakete kaya bumaba siya ng kanyang motor para kunin ito. Akto na dapat na yuyuko na si Edul nang nakita niya ang isang pulang motor sa bangin ng kakahuyan. Na-curious ang lalaki kaya bumaba siya para tingnan ang motor. Laking gulat niya na bukod sa motor, isang tao ang kanyang nakita. Dali-dali siyang umalis ng kalsada at nagpunta sa pinakamalapit na police station para isumbong ang kanyang nakita. Agad namang nagpunta ang mga pulis sa kakahuyan at sinimulan ang investigasyon. At nakumpirma nga ng mga pulis na ang taong nakita sa kakahuyan ay labi ng isang tao na wala ng buhay. Mabilis na kumalat sa social media ang larawan ng biktima kasama ang kanyang motor na kanyang pagmamay-ari. Nakarating nga sa nanay ni Emmy ang tungkol sa larawan. Malakas ang kabog sa dibdib ng naramdaman ng nanay ni Emmy nang nakilala niya ang motor. At para nga sa ginang, ang motor na nakita ay pagmamay-ari ni Emmy. Nagpunta ang pamilya ni Emmy sa police station para kumpirmahin ang kanyang labi. Noong una, akala ng mga pulis biktima si Emmy ng isang aksidente sa trapiko. Subalit hindi naman kumbinsido ang pamilya ng biktima. Ayon sa pamilya, wala daw sira ang motor na indikasyon na hindi ito nabangga. Wala ding sugat si Emmy sa katawan maliban sa isang malaking pasa sa kanyang ulo. Napansin naman ng mga pulis na nawawala ang mga personal na gamit ng biktima tulad ng kanyang necklace, cellphone at wallet. Sinod ay tinrack na lamang ng mga pulis ang cellphone location ni Emmy at nakita nga nila na ang cellphone ng biktima ay nasa DLN Oasis, isang barko na papunta sa West Nusa Tenggara. At sa pag-iimbestiga ng mga pulis, nakuha nila ang pangalan ng isang taong posibleng may kinalaman sa pagkamatay ni Emmy. Ang lalaki ay nakilala lamang bilang si Agus, 36 years old. November 17, 2023 nang inaresto ng mga pulis si Agus sakay ng DLN Oasis. Tahimik naman siyang sumama sa mga pulis.
Siya ay nila pabalik sa Semarang para sumailalim sa investigasyon at interogasyon. Inamin ni Agus na siya ang pumatay kay Emmy at ikinuwento niya nga sa mga pulis ang buong pangyayari ng araw ng krimen. Ayon kay Agus, si Emmy ay kanyang ex-girlfriend at taong 2022 nang nakilala ni Agus si Emmy dahil si Agus ang nagsilbing tour guide kay Emmy nang isang beses itong umakyat ng bundok. Sinabi ni Agus na mula noon madalas na silang magkita ni Emmy hanggang sa nagkaroon sila ng relasyon kahit na malayo ang agwat ng kanilang mga edad. At makalipas ang 6 na buwan ng kanilang relasyon, nangutang umano si Agus kay Emmy ng 35,000 pesos. Pero hindi nakabayad ang lalaki kaya hiniwalayan siya ni Emmy. At October 2023 nang kinotak si Agus ni Emmy para bayaran ang kanyang utang. Katwiran ni Emmy, kailangan niya ng pera para sa kanyang kasal. Wala namang ibabayad si Agus kay Emmy kaya isang plano ang naisip niya labang kay Emmy. Ayon kay Agus, November 12, 2023 nang pumayag si Emmy na makipagkita sa kanya. Nakita ang dalawa sa bahay ng lalaki. Inamin ni Agus na may nangyari sa kanila ni Emmy ng araw na iyon. Matapos iyon, siningil umano siya ni Emmy. Nananakot pa raw si Emmy at sinasabing, "Kapag hindi ka nagbayad, isusumbong ko sa misis mo na kabit mo ako." Agad namang nagdilim ang paningin ng sospek sa mga sinabi ng dalaga. Kaya sinakal ni Agus si Emmy hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay ang babae. Sinabi ni Agus na binalot niya ang labi ni Emmy ng isang kumot. At nang inilabas na nga ni Agus ang labi ng biktima, tumama ang ulo nito sa matigas na bagay kaya nagkaroon ito ng malaking pasa sa ulo. Isinakay niya ang labi ni Emmy sa pulang motor ng biktima at minaneho palayo. At nang narating na nga niya ang isang bangin, binaba niya sa kakahuyan ang labi ni Emmy kasama ang kanyang motor. Pagkatapos, kinuha na ni Agus ang mga personal na gamit ng biktima para ibenta. Inamin din ni Agus na siya ang nag-text noon ng umaga ng November 13 sa nanay ng biktima para hindi ito maghinala na may nangyari sa kanyang anak. Sunod naman ay tumakas siya sakay ng barkong DLN Oasis kung saan siya nagtatrabaho. At dahil sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Agus ng murder at theft. Siya ay ikinulong habang wala pang trial. Itinanggi naman ng pamilya ni Emmy na kilala nila si Agus. At kahit kailan daw ay hindi nila nakita ang lalaki. Hindi rin sila naniniwala na naging karelasyon ito ni Emmy. At January 2024, napatunayang guilty si Agus sa pagpatay at pagnanakaw kay Emmy. Siya ay hinatulan ng 24 years na pagkakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!